aking mga supporter. Mabuhay po kayo. Maigsi lamang po itong video clip na ito at meron lang po akong gustong liwanagin. Kahapon ho ay naglabas ho ng isang photo caption si Food Genius Vlog. Ito po. At kung makikita nyo dyan sa litrato, meron hong dalawang tao na nag-abot sa akin ng pera, yung isa, tapos yung security naman nasa likod. Bibigay ko sa inyo yung story niyan. Kung makikita nyo, itong isang kamay, yan ho ay si Casper. Eto yan. Casper, liga dito. Ayan. Okay, boss. Ayan. Siya ho, kamay niya ho yung nag-abot ng sukli sa akin. Actually, ano ho yun eh. Hindi yung sukli kasi 5,000 yung binigay ko sa'yo pero hindi mo nabayaran yung pinababayaran ko, isinuli mo sa akin yun. Opo. Yung Malupit talaga. tigli 500. So, syempre, naka-live po ako. May nakatayong security sa gilid. Nakita sa live na inabutan niya ako ng pera. Ay idinawit na ho yung security na tumanggap daw sa akin ng pera. Ay liliwanagin ko ho, walang katotohanan po yan. At kung makikita nyo naman, talagang galing dito yung pera. Ngayon, kung sa sinasabi itong mga grupo ni Food Genius na sila'y matitino, bakit kailangan nilang manira ng ibang tao? Unang-una po nilang sinisira ay yung mga maliliit na naghahanap buhay katulad ng Grab driver, Lalamove driver, Moveit driver. Magbubuking ho sila ng kung ano-ano, magbubuking ho sila ng kung ano-ano at ipapadeliver sa akin. Wala naman ho ko at di ako tumatanggap ng delivery. Di po ba? So, wala kayong awa sa mga taong maliliit. Sa tingin nyo ba ako yung piniperwisyo nyo? Hindi. Ang piniperwisyo nyo yung mga maliliit na naghahanap buhay. Kasi sa tingin nyo, hindi kayo mahuhuli. Yun ang sa tingin nyo. And then maghintayan tayo. Ngayon, kaya ako ginawa itong video na to, simple lang ang nais ko iparating. Ako po ay tahimik. At umiwas ako sa mga ganyang issue. Kaya ako ay lumipat ng subdivision. Una, natapos ko yung kontrata ko. Pangalawa, ay gusto kong umiwas dyan sa mga issue na yan. Gusto kong manahimik. Akalain nyo po ay talagang inadya ng ating dakilang Panginoon Diyos na ako ay malapit sa aking basher para siya'y tuluyan ng mahuli. Yun ho ang totoo nun. At kahapon ho, galing po ako sa opisina ng aking mga abogado. At kompleto na ho lahat ng aming ebidensya, pati yung kanilang group chat na nag-leak. At from there ho, mga ilang araw mula ngayon, ay makakatanggap na ho sila ng kanilang mga sumpwena. Apo. At yun na yun. At yun lang. At ang magandang umaga at syempre, shout out ko na lang kayo muna. At pero yun nga, siguro po na talagang iniadya na ako'y malapit para at least mahuli sila. Ayan ho ang mga tao na walang puso, wala silang pakialam sa damdamin ng iba, sa bagay, fake troll naman talaga, fake account naman talaga, kaya ang lalakas ng loob, kasi sa tingin nila, hindi sila mahuhuli. Yun ang hindi nila alam. Nasa amin na ho yung group chat, yung mga screenshot ng kanilang group chat, lahat ng mga pangalan doon, nandun na. Yung isa sa mga leader nila ay malapit dito sa akin. Kaya ho nga, kaya siguro ko inilagay dito ng Diyos. Kasi kaya po ako umalis sa kabilang village kasi gusto kong manahimik. Gusto kong umiwas. Oo, boss. Sa mga delivery na yan. Dahil yun ang gagawin nila mamiminsala sila. Biruin mo, magbubuk sila ng kung ano-ano. Ipapadeliver kung ako'y nasaan.
Maaawa ka na lang doon sa driver hanggang sa bibigyan mo na lang ng 100 piso. Pero dito ho sa bago kong address na hindi ko naman sasabihin, hayaan yung sila maglabas. O sa mga lalamove driver, move it. O kung may magbubuk dito sa ganito at hindi ako, antimano, huwag niyang tanggapin. O, cancelin niyo agad yan kasi yan ay walang katotohanan. At hindi ko yan tatanggapin. Hindi ako ang nagbubuk niyan. Maliwanag ho ba? At ipagpapaalam ko muna ho sa pamunuan kung nararapat ko bang sabihin yung aking address. Pero sa tingin ko, alam naman ng mga basher kasi katabi ko nga ay basher ko eh. So sa tingin niya lang na hindi sila makahuli at hindi sila makakasuhan. Pero yun na ho yung kanilang fall down. Sabi ko nga ho, lilipas at lilipas din yan, maglilik at maglilik din yan. Kahit ano hong pagtatago nila sa mga fake account, lalabas at lalabas din ho ang katotohanan na makakapagpabagsak sa kanila. Ayun ho. At magandang umaga. Maraming salamat ho. Yun lang ho. Niliwanag ko lang ho na kung itong mga taong ito ay mga walang puso ito. Wala ho silang pakialam kung makapanira silang kapwa nila tao. Hindi naman ho ako yung binabanatan nila. Ang binabanatan nila, ang sinisira nila, ang piniperwisyo nila, yung mga maliliit na naghahanap buhay. Yun ang piniperwisyo nila. Tulad ng lalamove driver, move it driver, kung ano-ano mga grab driver, yan ho ang kanilang piniperwisyo. Hanggang sa mali, magandang araw at mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Francis Leo Marcos, out. Pagkatapos makulong ng ilang taon, siya na raw ang mismong magpupunta sa mga lugar na nangangailangan ng kanyang tulong. Itong ibinahagi sa panayam ng Year TV News ni Francis Leo Marcos kasunod ng kanyang paglaya. Matatandaan na binansagan siyang FLM at nakilala noong pandemya sa kanyang Mayaman Challenge. Tunghayan ang kanyang kwento sa aking report. Higit 3 taong pagkakakulong ng tinaguriang pandemic hero noong kasagsagan ng pandemya na si Francis Leo Marcos o FLM dahil sa kanyang kabi-kabilang pagpulong na ginawa hanggang sa kasalukuyan kahit siya ay nasa loob ng kulungan, nagkalaya ni ito upang ituloy ang kanyang mga naiwan at nasimulang programa para sa mga mahihirap nating kababayan. Sa eksklusibong panayam ng Year TV News kay FLM, ibinahagi nito ang ilan niyang mga plano para sa ating mga kababayan lalo na raw ngayon na personal na niyang mapupuntahan ang mga lugar na kanilang bibisitahin upang maabutan ng kinakailangang tulong. I have launched 17 mega humanitarian in the province of Sorsogon, Castilla, in Ilocos Norte itself. At ito, awa ng Diyos, paglabas ko, nakapagbigay tayo ng tulong dyan sa kapulisan ng Campo Crame noong December 18, right there and then na lumabas ako. At marami na, and then sa aking araw-araw halos hindi naman ako tumitigil. And meron akong upcoming project ngayon sa province of Isabela, which is over 20,000 recipient, yung mga less fortunate people natin na hindi. So far, yun lang muna ang gusto kong ituloy kung ano yung naiwan ko bago ako makulong. Ngayong paglabas ko, yun lang ang gusto kong tapusin. Ikinwento rin ni FLM na ang kanyang pagkakakulong sa loob ng mahigit 3 taon ay naging daan daw sa kanya upang mas mamulat siya sa tunay na kalagayan ng mga bilanggo sa loob ng 4 na sulok ng iisang kwarto. Kahit nung nakulong ako sa loob ng kulungan, nakita ko yung paghihirap ng bilanggo eh. So alam mo, kung dito sa labas meron tayong Java rice, doon sa kulungan merong Graba rice. So nakita ko yun. So instead, kahit na nandun ako, siguro the purpose na nandun ako is to change kung ano yung nangyayari. So, alam mo, maniniwala ka ba na sinagot ko na yung bigas sa mga kulungan? Yes, doon sa mismong pinagkukulungan ko sa Annex 2, monthly nagbibigay ako doon ng 100 sacks of rice every month, simula nung makulong ako ron. Nang tanungin naman ito kung may plano siyang tumakbo sa anumang posisyon sa darating na eleksyon na itinutulak ng kanyang mga tagahanga. But don't ask me with regards to politics, no. Ayoko na dyan, ayoko na. Sabi ng mga tao, it's a winning candidate, no. You know, as I always said, I don't want to be a politician.
That is not my business. I just wanted to help everyone as much as possible. Not only the Ilocanos, but every Filipinos, regardless of race, creed, and religion, regardless of colors. Everybody must help one another because Filipinos are like that. We always wanted to live by each other happiness, not by each other misery. Samantala, matatandaan na lubos na nakilala si FLM noong panahon ng pandemya kung saan niya hinamon ang ilan nating kababayan sa kanyang pinasikat na Mayaman Challenge. Para sa URTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.